So kapag speaker ako ng YDC, yung prayer leader nyo, parating yung i-schedule Hallelujah. Kumusta yung first 4 days ng klase? Yung iba ba talagang pumasok o umabsent na kasi wala pa raw siyang absent? No, sasamantalayin na. So patuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. Para nagulat kayo, ako yung speaker. So patuloy natin pag-pray si Pastor Joshua, ang iyong pastor na patuloy na pagalingin ng Panginoon. Yung speedy recovery ng Panginoon. Alam, sa tao sa mga doctors, 6 months, pero sa Panginoon, soon. Amen? Hallelujah. Parang nalungkot kayo. So mabiyaya ang Panginoon sa bawat isa. No? By the way, mga nagbrigada ng trade school, job well done kayo. Report ng misis ko. At sa mga teachers doon na napabilib niyo raw sila sa ginawa niyong paglilinis. Parang pumuti daw ang buong building ng grade 11. Nandito ba yung mga nagbrigada sa trade? Yung pinakamagandang teacher doon, yun ang misis ko, kung nakita niya na. So, natutuwa sila na nalinis nyo ng mabuti at hindi napahiya si Pastor Joshua sa inyo dahil you did your job well. Hallelujah. So, palaktakan natin ang ating mga sarili na pinagpala ng Panginoon para nalungkot kayo. Next time, sama kayo sa mga brigada. Ang dami pang mga brigada na darating, no? Habang hindi pa dumarating ang Panginoon. So for this Saturday, YDC, pag-uusapan pa rin natin yung what is or the importance of prayer. Sino ba yung nananalangin? 3 times a day. Almusal, tanghalian, hapunan. Mga 3 seconds lang siguro yan, no? Pero we pray a lot, no? Hindi ko sabing we need to pray 8 hours kung kinocall kayo ng Panginoon, no? Hindi ko rin sinasabi yung short prayer, walang effect. Marami pong mga nagpipray na short pero napaka-effective. Pero ang sinasabi lang ng mensahe natin for this month of June, ang pakikitungo sa ating Panginoon, ang pag-usap ay napaka-importante din sa ating Panginoon. Kung kino-consider niya tayo, di ba? Di ba kapatid ko lang kayo? Pabata no? Okay, sabi ng Panginoon, no, as we call on to Him, He answers. Kaya nga in-expect niya lahat ng mga naniniwala sa Kanya ay nananalangin. And I do believe lahat tayo nananalangin. Sa mga, alam ko, isa sa mga issue ng mga kabataan yung hindi niya makita sarili niya nasa eskwelahan. Yung hindi siya makapag-college kasi nga, although may mga school na nag-o-offer ng mga scholarships, pero wala pa rin. Pero I do believe, huwag nating iwanan sa panalangin dahil gagawa ang Panginoon sa buhay ninyo. At makikita nyo yung i-accomplish ng Panginoon yung plano niya sa bawat isa. No? Hindi kayo nag-iisa because during my college times wala naman talaga kaming nagbanda lang ako para makapasok sa scholarships para makapag-college. And it did, nagamit naman sa Panginoon. Marunong akong mag-saxophone dahil yun ang instruments na binigay sa akin at nagamit sa Panginoon. Alam yung sax? Kulay puti na... Okay, so importante yung panalangin. Kaya nga last Saturday, pinag-usapan yung prayer builds intimacy with God. No? Si Pastor Manny, our senior pastor. Ang panalangin ay talagang nagbubuo. Kasi alam niyo yung relationship, the more na nakikitungo, the more na nag-uusap kayo, the more you meet together, the more na tumataas at nagiging intimate na relasyon. Kaya may mga best friend kayo Hindi dahil nakita mo lang ngayon yan. Best friend mo na, hindi. Kaya nga pinili mo siyang best friend dahil matagal na kayong nagkasama, nagkausap, matagal na kayong nag-aaway, bati-away,
Sino dito yung gustong-gusto niya, yung best friend niya, matalino? Kasi mahilig kayo pag may exam, mahilig kayo sa cheating arrangement. So it builds, no? Sabi nga ng Psalms 46:10, be still and know that I am God. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na tumigil ka muna kung anong mga ginagawa mo. Doon sa concern mo, tumigil ka muna and allow God to work mightily, immeasurably, more than we could ask or imagine. Yung gaya gagawin ng Panginoon, yung gagawin, yung planong gagawin ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo yan pwedeng sukatin, hindi mo pwedeng ilimit. When you let God, kaya nga sabi, be still. Kapag sinabi mong be still, you are letting God to do His job. He is actually empowering you para malaman mo rin kung paano ka kikilos based dun sa sitwasyon na meron ka. Kaya patuloy tayong manalangin dahil it entails intimacy sa ating Panginoon. So the more na nananalangin ka, the more you are doing your personal devotion, your quality devotion with God, the more na lumalapit, nagkakaroon ka ng magandang ugnayan sa ating Panginoon. So ngayon, pag-uusapan natin, prayer brings peace in times of anxiety. Shall we pray, Father? We pray to guide us and be with us. Allow us, Lord, to enjoy your word. And as we enjoy listening to your word, ay nandun naman po yung joy na magawa, makakilos, at mangyari to sa buhay namin, Panginoon. Makasunod sa iyong mga salita. Continue to be with us and as I pray, Lord, continue to open our hearts of understanding na sa lahat ng aming pag-uusapan, especially with this prayer, yung kahalagahan ng panalangin ay tumuloy mo po sa puso't isipan ng bawat isa upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng desire to be with you at magkaroon ng mas magandang ugnayan at mas mataas na pananampalataya. Continue to bless your people as we hear your word. This we ask in Jesus' name. Amen. So pag sinabing anxiety, sa Tagalog yung pagkabalisa, pagiging maligalig, o yung sobrang pagkabahala. Yun yung ibig sabihin ng anxiety. So anxiety is your body's natural reaction to stress involving feelings of fear, worry, or apprehension about what is to come. Yung actually hindi pa dumarating eh. No, ang problema ito, yung mga tao mahilig mag-assume. Ang problema, kapag nag-a-assume, hindi man dumarating, pinoproblema. Ito yung problema natin eh. Yung problema, hayaan yung mablema. Okay? Yung mga bagay, lalo na kapag wala tayong magawa sa mga naiisip natin, actually pumapasok yung anxiety. Pero ang plano ng Panginoon is to give you good future, not to harm you. Tama? In January 29:11, no, yun ang plano ng Panginoon. So anxiety triggers a sustain not to fight, but to fight, or to flight, or flow. No? Ito yung nagtitrigger. No? Madalas kapag nandun na, pumasok na yung anxiety, ibig sabihin, prolong na yung pag-worry mo. Minsan, hindi ka na nakakakilos to fight back o to step forward. Ang ginagawa mo na lang, tatakbo. Or magpo-flow. No? Parang nung bata ako. Kasi actually, yung anxiety ay question ng kung sino who's in control. Hirap eh, no? Kapag anxiety pinag-uusapan, ang issue dyan is sino ang may control. Nung bata ako, siguro mga 7 years old, 5 years old, tinatakot ako doon sa malaking mama. Hindi ko alam kung meron din natakot sa inyo. Malaking mama, malaking tiyan, mataba. Okay. Pag dumadaan nyo sa bahay namin, sa harapan ng bahay namin, sasabihin ng nanay ko, huwag kang matigas ang ulo, kundi papakain kita kay Bonjing. Okay? Bonjing talaga pangalan niya. Laking tao, laking tiyan, mataba. Parang kasya ka sa tiyan niya. One time, naglalaro ko sa harapan ng bahay namin. Nung panahon na yon, hindi pa uso yung sementadong kalsada, 10 years ago. So, nung naglaro ako sa harapan ng bahay namin, hindi ko alam, nasa likod si Bonjing. Okay? Tapos, inikutan niya ako.
Hindi ko tayo, umikot siya pag ano, naka-Superman pa eh. Okay? Walang damit, ang laking tiyan, tapos umikot sa atin. Sa sobrang takot ko, talaga napasigaw ko sa takot, walang magawa. Hindi makatakbo. Okay? Kasi alam ko, mabagal tumakbo yun dahil malaking tiyan eh. No? Mabigat siguro. So, ang nagawa ko, sa sobrang takot, no, hindi na ako nakatakbo. Actually, kapag nandun ang takot because of anxiety, madalas yung anxiety ipifreeze ka niya sa sobrang takot. Okay? So sana hindi tayo, kaya nga tuturuan tayo ng Panginoon how to release us doon sa mga sitwasyon na nagiging pumapasok tayo sa anxiety. Okay? So ang anxiety, ito yung tinatawag na prolonged anxiousness or prolonged worrying. Kaya pumapasok na yung anxiety. So kung kontrolado mo, kung ikaw ang may control, yung tao limited eh. Okay? Hindi mo lahat kontrolado yan. Kaya nga, kapag pumapasok ang anxiety, tanong, who's in control? Kapag ikaw ang in control, ang nagiging resulta niyan, may mga physical effects. Okay, cardiovascular strain. No? Ibig sabihin, napupwersa yung puso. No? Baka takihin, sobrang bilis ng pintig ng puso. Digestive disruption, hindi natutunawan. No? Parang bloated parati. Respiratory issue, parang naghahabol ng hininga. No? Immune suppression, no? Bumabagsak ang immune system, madaling magkasakit. Inom ka lang ng Clusibol. Clusibol ba yan? Musculoskeletal pain, no? Yung may mga arthritis, no? Kapag may mga stress-related sickness, mga arthritis, gout, no? Although wala pa niyan. Siguro meron lang kayo arthritis, no? Umaaray kahit wala. Okay. Psychological cognitive effects. Ibig sabihin, the way we think. Okay? Meron tayong ang nagiging resulta niyan, mental fatigue. Okay? Ewan ko kung meron kayo niyan. Mental fatigue. So, sobrang kakaisip. Okay? Impaired concentration. Nahihirapan ka nang mag-concentrate. Lalong-lalo na kapag constipated ka. Emotional exhaustion. Okay? Yung hindi physical, it's emotional. No, parang ayaw mo nang makipagrelasyon, ayaw mo nang makipagkaibigan. May mga behavioral and social effects din ito. No, severe isolation, yung instead na lalapit ka sa mga kasiyo mo, lalapit ka sa mga kaibigan mo, ilalayo mo sarili mo, no, isa sa mga effects niyan. Strained relationship, no, hindi ka na nagkikipag-socialize. Ayaw mo nang makipagkaibigan. No, reduced performance. Dati ang galing-galing mo, pero ngayon wala, bagsakin. Dati productive mo sa buhay, sa eskwelahan, pero this time bumababa because of anxiety. Pero sabi ng Panginoon, ngayon, kasi alam ng Panginoon, hindi natin kakayanin. Alam ng Panginoon na limited lang tayo. Kaya sabi ng Panginoon in John 14:27, no, if God is in control, okay, ito, i-claim natin ito when we let God to do His work sa buhay natin. At hindi kayang gawin ng Panginoon ito without your relationship. No, kapag hindi mo pinili ang Panginoon na maging Panginoon mo at tagapagligtas. Meaning, kaya i-claim mo to because you know you have a good relationship sa ating Panginoon. Sabi ng John 14:27, peace I live with you. Okay? Parang, parang namamaalam na. Actually, Last Supper na to. The next day, ipapako ng Panginoon sa krus. Kaya sabi niya, peace I live with you. Kaya nga after the resurrection of the Lord, kung patuloy niyang babasahin ng salita ng Panginoon, every time na mag-appear siya sa mga disciples niya, ang sasabihin ng Panginoon, ang greetings niya is, peace be with you. Kasi nga, pinangako ng Panginoon, peace I live with you. Okay? Ano yung peace? Hindi yan isda. No, kasi marami nakarinig, ano ulam? Peace! Okay, hindi siya isda. Piraso, peace. Okay, kapayapaan. Okay. Pero it's actually from the word shalom. Okay? Sa Hebrew. Eirene,
o Irene sa English. Ang ibig sabihin, halos parehas lang, it's wholeness, completeness, health, no, safety, harmony, and prosperity. Ibig sabihin, kapag sinasabi mo sa isang tao, shalom, shalom. Actually, it's a perfect peace. Shalom, shalom. Pag sinabi mong shalom, shalom, inside and out, mararanasan niya ang Panginoon. Yung completeness ng Panginoon, pagiging wholeness, no, yung good health, yung pagpapala ng Panginoon, ang dinideclare mo sa tao, kaya sinasabi mong shalom, shalom. Okay? It's a perfect peace. Ngayon, sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled. Okay, I give you peace. Peace I live with you. My peace I give you. Okay. Kasi mahilig si Lord sa mga word, paano magtrabaho ang mga word. Tingnan mo, no? Peace I live with you. In-strengthen pa niya at in-specify niya that my peace I give you. Okay? Parang dinoble na. Para sigurado. Okay. Tapos, I don't give to you as the word gives. Ano ba binigay ng mundo? Temporary relief. Temporary peace. Tingnan mo. Recall lang natin yung last school year. Di ba kapag kagagaling lang ng exam, tapos inilabas ang mga score, pumasa ka, may peace, may joy, at may chicken. Kasi magse-celebrate eh. Okay? Okay. Pero the next day, another lesson. Menula ko umupin last exam. Ngayon, ba yun naman? Okay. Okay, parang pumapasok na. Hindi ka na nagiging peaceful, pumapasok na si worry. Okay? Parang ngayon, no? Lunes, take note, dahil birthday ko, walang pasok. Hindi. Birthday. Naniwala naman kayo. December birthday ko. Kung hindi ko kayo friend, hindi nyo alam. Okay. So hindi binibigay kasi ang mundo paasa. Hallelujah. No, ang style ng mundo nangiiwan sa ere. Mamaya na magkwentuhan. Okay. Pero sabi na pa yan, do not let your heart be troubled. Do not be afraid. Tingnan nyo, dalawang statement na sinigurado ng Panginoon para sa dalawang problema din. Do not let your heart be troubled. No, huwag kang maguliminahanan. Okay? Huwag kang maguluhan. Okay? And do not be afraid. Huwag kang matakot. Why? Because God's peace, Jesus' peace will be with us. Kapag si Lord ang patuloy nating inuna sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga hayaan natin si Lord na kumilos. Be still and know that He is God or He is our God. No, as I remember, no, pinag-usapan din nga ng misis ko, Lohan. Okay, kaya pag-pray nyo yung mapapangasawa nyo. No? Para makapili kayo ng maganda. Maganda na, godly pa. Hallelujah. So, napag-usapan namin, in 2024, panahon ng ubuhan. Panahon ng ubo, kapag umuulan na. Okay. So, si Omi ay nagsimulang umubo, pero hindi umiinom ng antibiotics, so do alam na namin yung gamot. Hindi niya naiinom, so gumagrabe. For about 30 minutes, uubo siya, no? Within that 30 minutes. Uubo siya, tapos hihinto lang yan, 5 seconds, tapos uubo na naman, tuloy-tuloy. Ganon yung frequency ng pag-ubo niya. So, nagkaroon ng, I believe, nagkaroon ng sagala ang mga teachers sa trade, sa WIDAS. So, hinatid pa namin siya. Tapos, si Omi mahilig sa Burger King. Hindi ko nga alam bakit mahilig sa Burger King yung batang yun eh. Kumain kami doon, habang inihintay namin, kasi sabi niya, mga 1 to 2 hours lang daw siya, hindi naman niya tatapusin the whole event. So, hinintay namin siya sa Burger King, pero si Omi, hindi niya inubos yung wafer niya. So, alam ko na medyo So, umuubo pa rin siya. Umuwi kami ng 10 o'clock, 11 o'clock, tuloy-tuloy. Then,
dahil patulog na kami din, siyempre, bilang magulang, di makatulog. So, nag-pray ako, Lord, I am entering into your throne of grace with confidence, asking to heal my daughter. Throne of confidence. If you have this good relationship with the Lord, He will allow you to enter in the throne of in the throne of grace of God in Hebrews 4:16. No, kino-quote ko yung Hebrews 4:16. Then at 1 a.m. nakatulog kami na hindi kami ginigising ng ubo ng bata. No, she was actually 6 years old or 6 or 5. So hindi siya iniuubo. Okay? Ngayon, actually that night pinapasok namin siya sa hospital dahil during the time of COVID, basta inubo ka, medyo mga hospital, nagpupunuan. So, walang available room. So, may pamangkin ako nagtatrabaho sa St. Catherine. Sabi ko reserve ng room. So, hanggang 11 p.m., 12 midnight, wala pa rin. So, then we prayed and claiming and quoting Hebrews 4:16. Nakatulog siya. Nagising siya 8 a.m. Sabi ko sa pamangkin ko, wag mo nang i-cancel mo na yung reservation namin. Imimit na namin yung pedya niya. So ang ginawa lang ng pedya, binago lang yung gamot, pero hindi siya na-hospital. Why? Because as you prayed and becoming still, knowing na wala kang magagawa without God. No, dahil hindi mo na kontrolado. Wala kang control. Although, di ko alam kung naiintindihan niyo ako, kasi wala pa kayong anak. Okay? Di ko alam. Pero siguro darating din kayo dyan sa time na yan. And you are actually asking the Lord. No? Siguro kung ikaw lang, okay lang, no? Pero bata pa. Kaya, actually, ganun yung emosyon na meron ang isang magulang, no? Sa kanyang anak. Okay? And the word gives temporary calm. No? Hindi yan permanent. Only Jesus gives lasting peace. Because lahat ng gagawin ng Panginoon sa buhay natin, it will be eternal. And prayer is how we receive it. No, sa pamagitan ng panalangin, doon natin nararanasan yung complete peace ng ating Panginoon. No? At doon tayo nasi-secure bilang anak ng ating Panginoon, no? Bilang anak ng Diyos. So prayer brings peace in times of anxiety because prayer refocuses your mind. No? Kapag may mga sitwasyon, yes, okay lang na mag-worry. Pero to stay worried, hindi na normal yan sa isang anak ng Diyos. Okay? Kasi nga, kapag alam mong hindi mo na kontrolado yung isang bagay, kapag nanalangin ka, pag inalaw na ng Holy Spirit, at sinabi na sa'yo, pray, then you have to pray. Okay? Dahil ang panalangin, nare-refocus tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na meron siya. Hallelujah! Kaya nga importante yung panalangin. Okay? Tapos eto, kaso nga lang marami mga nagpipray Yung hindi naman nag-review. Tapos magpipray, Lord, sana ma-perfect ko tong exam na to. Ano ka? Perfect pa. Sana man lang pumasa. Kung papasa. Pero try to imagine, no? Hindi ka nag-review. Tapos ang prayer mo, Lord, sana pumasa ako. Ano mangyayari kung ang ballpen mo biglang nagsulat? Kaya mong i-absorb? Baka magtatakbo ka na lang. Tapos makita mo yung penmanship pa ng ballpen na kusa nagsusulat. Penmanship mo. Hallelujah. Kaya nga mga anak ng Diyos, they are doing the will of God. Tama? Nag-aaral ng lesson. Nag-advance reading. Hallelujah. Hallelujah. Hindi lang pumapasok. Nag-excel. Amen? Hallelujah. Mga hindi mag-amen. God will bless you with wisdom. Hallelujah. So when anxiety pulls down your thoughts, prayer lifts them up to God. Yes, yung anxiety parang gagawin niya na wala ka nang magagawa. Parang ilulog mo ka na lang yan.
But when you start praying, nare-revive. I don't know, no, kung kayo, pero ang pinag-uusapan ko, sarili ko, kasi alam ko eh. Pero when you start praying, kaya nga tinuturuan tayo mga nalangin ng Panginoon. Even sa larangang ito, nais ng Panginoon na maturuan tayo para hindi na tayo maging biktima pa ng mga depression. Okay? Kasi nga, pag severe na yung anxiety, papasok na yung depression. Hallelujah. At may sagot sa Panginoon kapag tayo nanalangin. Kaya sabi ng Panginoon, call unto me and I will, hindi lang answer you, I will show great and mighty things. I will tell great and mighty things which you do not know. Ayaw nyo yun? No? Ibig sabihin, ang Panginoon nagkikipagkwentuhan. Ang Panginoon nagkikipag-usap. Ang tanong, are you ready to talk with God? Hallelujah. No, sana kapag pumapasok yung anxiety o worry, sana kausapin natin si Lord, hindi yung kaibigan mo. Amen? Hindi yung boyfriend mo. Do you remember? Yung pagbo-boyfriend, sana kapag college graduate na kayo. Ito yung, although namatay na tatay ko, pero ito yung bagay din yung makalimutan sa tatay ko. At sasabihin ko rin sa inyo, sana maging effective. Huwag ka munang magbisyo. Huwag ka munang manligaw. Huwag ka munang magbulakbol. Kung hanggang ngayon, sa tatay mo, kumukuha ng pera. Yun ang sabi ng tatay ko. Huwag kang manliligaw, huwag kang mambibisyo, huwag kang bubulakbol kung hanggang ngayon sa akin ka humingi ng pera. Hallelujah! Kaya nagbulakbol ako nung natapos na ako mag-aral. Ang problema, wala nang ibubulakbol. Hindi pwede mabulakbol kasi trabaho na pinag-uusapan. Pero it did, no? Meron, may wisdom doon. At sana lahat, no? Ano yung feeling? I-date mo yung girlfriend mo o yung liniligawan mo, galing sa tatay mo yung allowance. Galing sa nanay mo. Hindi mo pinagtrabahuhan, tapos libre ka ng libre ng chicken joy. Tapos yung mga magulang mo, hindi na nga maka-joy. Sa sobrang hirap ng trabaho. Hallelujah! Sana, tamaan ay magbago na. Hallelujah! Okay, sabi ng Philippians 4, 6, and 7, do not be anxious. Okay? Ito, pasimula pa lang ng anxiety. Okay? Huwag kang mabilis ha. Do not worry about anything. Saan ang dahilan? But in every situation, by prayer and petition. Pag sinabing prayer, ito yung mga regular thing natin. Pag sinabing petition, ito yung mga pleading na natin. Okay? So, bakit ka mag-worry when you can pray? Hallelujah! Ang tanong, mag-worry ka na kapag you do not pray. Yan. Pero, when you can pray, asking God's wisdom para ma-overcome mo yung sitwasyon mo, then pray. And with thanksgiving, eto na, magsaya ka na. For what reason? Kasi nga, sabi ng Panginoon, utos ng Panginoon, huwag kang mag-worry, don't be anxious. Okay? Magpakasaya ka with thanksgiving, present your request to God. Why? Bakit with thanksgiving? Kasi alam mo, kumikilos si Lord. Alam mo, as you have this good relationship, is this intimacy, nakikilala mo ang Panginoon, kaya nga, whenever pumapasok yung worry, pumapasok yung pagiging anxious mo na sa isang bagay, sa isang sitwasyon na hindi mo kontrolado, ang gagawin, ang kailangan mo lang gawin, manalangin. At may sayang mananalangin. Dahil alam mo, kikilos si Lord. Hallelujah. At alam mo, wag kang lalapit doon sa kaibigan mo kasi ang kaibigan mo, limited din yan. May problema din ang kaibigan mo. Pero si Lord, walang problema. Ikaw lang ang may problema. Hallelujah. Present your request to God with joy. Kasi nga, ang Diyos nakikinig. No? Concerned din siya sa atin. Okay? Kaya whenever we talk with God, ang gagawin ng Panginoon, kikilos siya according to His best. Hindi kikilos ang Panginoon, okay, plan A muna. Ito plan B. Ang Panginoon, walang plan A, walang plan B. Kapag kumilos si Lord, best kagad.
Ang tanong, are you ready for the best na gagawin ng Panginoon sa buhay mo? Hallelujah. So instead of being anxious, be humble sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi ka lalapit kay Lord kung hindi ka humble. Kasi ba't ka mag-pray kung sasabihin mo, kaya ko to? Pero in all situations sabi niya, in every situation, masaya man, may problema man, walang problema, we need to pray. Hindi lang sa mga panahon na may kailangan ka, may mga sitwasyon ka, doon ka lang mananalangin. But sabi niya, in every situation. Hallelujah. No, naalala ko nung college ako. Nung college ako, paborito ko math. Matudtud. Meron kaming electronics math. College na to, College na to. Alam ng teacher ko na wala akong scientific calculator. Kasi mga cosine, tangent, paano mo yan iyan? So, kailangan ng calculator. Alam ng teacher ko, wala akong calculator. Sana nanonood siya para malaman niya. Ngayon, nakala niya, kasi nga, member ako ng frat noon sa eskwelahan namin. Frating late, frating absent. May sinalihan kong political frats. Akala niya, ako yung nag-organize ng boycott. Hindi niya alam, yung nag-organize ng boycottin namin yung subject niya, yung pinakamatanda naming kaklase. So, akala niya ako. So, okay lang. Kaso, pa-finals na nung binoycott namin kasi wala kami natututunan. Yung final exam, sabi niya, meron siyang bonus question. O sabi niya, kung mali, kung may 10 kang mali at nakuha mo yung bonus question, perfect ka na sa exam. Okay? Bonus lang yan, bonus. Alam ko, akong puntirya kasi sabi niya, walang manghihiram ng calculator. Okay? Kaso, nasolve ko siya. Kasi may nagpasa ng calculator sa akin. O siya, ginamit ko. Hindi mo na talaga masosolve yun without calculator. Kayo naman. Hindi naman mo +1 yun. Okay? Alam niya, ako lang. Okay. Pero nag-exam ako. Pero hindi sinabi na invalid yung final exam ko. Nalaman ko lang sa dean. Okay? In-explain ko. Okay? Sir, paano ko magiging invalid yung exam? Yung sinasabi niyang nag-cheat ako, bonus exam. Bonus question siya. Hindi siya dapat kasali doon sa grading system kasi nga bonus question siya. Sabi kong ganon. Ganon pala. So, pagdating ng next sem, wala na yung teacher. Why? Why? Because during that time, Kristiyano na ako. First year college ako nung tumanggap ako sa ating Panginoon. At behave na behave ako. Sa school. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, we need to ask God, no? Yung, don't be anxious. In 7, ito pa yung pangako ng Panginoon. Ito yung masarap. And the peace of God. Yung peace of God at yung peace I leave you, parehas yan. Parehas na peace. No? Yung binibitawan. This is eirene in Greek. Which transcend all understanding. Hindi mo yan maintindihan kahit anong gawin mo. Okay? Above sa human knowledge. Kahit sabihin mo ikaw si Einstein. Kahit sabihin mo yung IQ mo napakataas, hindi mo pa rin maintindihan yan dahil ang meron yan, ang may-ari niyan, ang creator ng heaven and earth. Alam mo ba, tingnan mo ang katabi mo, alam mong gawin yan? Ang hirap niyan. Abstract kaya? Okay. Pero eto, will guard your heart. Okay. Ibig sabihin, this peace, kaya mo, hindi mo maintindihan kahit anong gawin mo. Kaya nga kapag nanalangin ka na, at mararamdaman yung peace na binibigay sa iyo ng Panginoon, hindi maganda yung sitwasyon, pero you have joy in your lips. Because meron kang inner joy. Hindi maintindihan yan. Kung bakit? Okay? Because it transcends all understanding. Pero eto, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam mo yung guard? Hindi yung guard na gwardiya natin. No sinusulat ni Pablo dito, ang kaisipan niya, Roman guards.
na protektado, na hindi basta-basta natutulog. At ang pinag-uusapan dyan, hindi gwardiya lang. They are Roman soldiers. Na they make sure na walang natutulog. They make sure na hindi makakawala yung kanilang binabantayan. And that is the same word na ginamit na will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Protektahan yan. No? Yung pinangako ng Panginoon na magiging anxious ka, hindi. Kasi nga, protektahan ng Panginoon yung heart and mind mo. Hindi papasok yung anxiety dahil protektahan ng Panginoon yung heart and mind mo. Hallelujah. Hallelujah. Ano? Tapos ito, Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace. Ito yung shalom, shalom. No, kung pupunta ka sa Hebrew Bible, ang mababasa mo, yung perfect peace is shalom, shalom. Yung ibig sabihin, inside and out, you will experience the peace of God. Okay. All who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. So, yung mga tao na makakaranas lang ng peace of God, this perfect peace, those who trust in God. Yung nagtitiwala. Hindi lang yon. Yung lahat ng kanilang kaisipan, lahat ng kanilang iniisip, naka-fix, nakatalaga sa ating Panginoon. Sila yung nakakaranas niyan. Kaya nga, we need to control our emotions, our thinking. No, we have to control them at i-focus sa ating Panginoon para maranasan natin yung perfect peace. Yes, sa mundong ito, walang peace. Kasi nga, they are just temporary. Huwag kang aasa sa mga pera. Kasi pagdating ng gera, yung pera magiging walang value. Hallelujah. Huwag ka rin aasa sa katalinuhan mo. Isang aksidente lang, baka mawala na yung kahisapan mo. Huwag kang aasa din sa kalakasan mo. Tatanda ka rin. Hallelujah. No, kala mo ngayon malakas ka. Huwag kang aasa. Umasa ka sa ating Panginoon. Doon mo mararanasan yung perfect peace ng Panginoon. Now, as I remember, na ginagawa ko rin ito, si Omi na naman, last September 2025, dahil ayaw niyang uminom ng antibiotics, sinusuka niya. We thought na kagagawan lang niya kapag umiinom siya ng 5 ml na antibiotics, isusuka niya in few minutes. 3 days na, ganun parate. Hindi siya nakakainom, sinusuka niya. After 1 minute, after 2 minutes, isusuka niya. Tapos, nalaman na lang namin na hindi niya kagagawan kasi maging yung kinain niya na ilalabas. Ito, panahon na naman ng ubuhan. Wala namang room sa mga hospitals. Alright? Tinawagan ko na yung kaibigan sa AUF, kaibigan sa AMC, kaibigan sa Sacred Heart, at yung pamangkin ko sa Saint Cat, wala talaga. Kaso nga lang, talagang namumutla na siya. Until we prayed, sabi sa prayer ko, sabi ko with my wife, sabi ko, Lord, kung i-allow mo siya, kasi wala na, mula umaga. 3 days, imagine 3 days. 2 days na rin kaming naghihintay ng room, pero wala pa rin. That day, kasi talaga sumuka na siya, sobra talaga nangihina na. Sabi ko sa prayer ko with my wife, sabi ko, Lord, kung will mo na mako-confine siya, may room. May available room. Pero dinala namin siya sa hospital para lang i-heplock, para makatanggap siya ng antibiotics through vial or injection. Yung heplock, yung parang dextrose nilalagay dito, tapos movable siya. So may takip din yon. Doon na rin ginagawa actually yung dextrose kapag ipapasok na. So sabi ng doktor, so dinala kami sa ER, sabi ng doktor, habang ginagawa namin ito, mag-report na kayo sa admin. Okay? Sabihin nyo na nasa ER yung anak nyo. So, ako yung pumila sa admin kasi nga, si Omi, kapag ako yung nandun, masyadong pabebe. Alam niyo yan? Berat. So, ako yung pumila sa admin. Pagdating ko sa admin, pang-apat ako. So, kaalis lang nung isa. So, pangatlo na lang. So, nagtatagal sila. So, nung ako na, sabi ko, tagal ko naghintay. So, nung ako na, yung kakausapin, biglang may ginawa.
Alam mo yun, nakakainis yung naghintay ka ng matagal. Tapos, nung ikaw na magtatanong, magsasabi na yung anak mo nasa ER para malagyan na ng gamot, para... Tapos biglang may gagawin. Pero, ano yung tawag ito? Nasa compose pa rin ako, no, na yung hindi pa rin ako nasisira ng loob. Because we prayed already. Alam mo, nung bumalik yung kakausapin, tumingin sa computer niya, tapos biglang tumayo, lumingon. Wala na siyang ibang makita kung ako lang. Umupo ulit. Sabi niya, Sir, gusto niyo ng room? Hallelujah. Nga pinagpipray. And it did. Nakakuha kami ng room. Hallelujah. Kaya nga, you will keep in perfect peace kapag you learn to approach the throne of grace of God. Kaya nga, sa Mark 5, no, kilala niyo si Jairus, yung merong anak na halos mamatay na, lumapit sa ating Panginoon. So sabi ng Jairus na to, my little daughter is dying, please come and put your hands on her so that she will be healed and live. Okay? So pumayag ang ating Panginoon, so pupunta sila sa bahay nila. Kaso nga lang, merong babae for 12 years na dinudugo. Yung merong timsong na, meron siya timsong. Alam niyo yung timsong ng bleeding woman? Bleeding woman, walking down the street. Kasi walking down eh. Okay? Naantala yung paglalakad. Okay? Ngayon, itong babaeng ito, dapat supposedly, yung anak mo na ni Jairus, kaso nag-spend ng oras doon sa bleeding woman na gumaling dahil hinipo lang yung laylayan ng clock ng ating Panginoon. So, may power na lumabas, although alam ng Panginoon na may pagagalingin siya doon sa daan na yon, kasi nga, pwede na masabihin ng Panginoon, because of your faith, your daughter is healed. Just like doon sa centurion. Pero hindi ginawa kasi alam ng Panginoon, may dadaanan siya na meron ding great faith para gumaling. So nahipo, tapos hindi sa dami ng tao, so hindi makilala kung sino, kaya nagtanong ang Panginoon. Hindi madali yung paghahanap kasi makapal marami. Tapos yung babae nagkwento pa. Siguro si Jairus, may kwentuya po. Mamamatay na yung anak ko. Okay? May consume pang oras. May delay pa. Dapat ako pa, di ba? First come, first serve. No, parang kinakalabit si Jesus. Di ba? First come, first serve. Pero tahimik lang si Jairus. Nung nag-report, yung babae, tapos sinabi pa ng Panginoon, your faith has healed you. May dumating. Eto na, while he was speaking, there came from the ruler's house, ito yung si Jairus, some who said, your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Siguro, nung narinig ni Jairus na patay na yung anak niya, siguro sabi, yan nga manuang ko kabagal mo. Okay? Pero alam nyo, kahit 3 oras pang na-delay si Jesus, bubuhay ng Panginoon yung kanyang anak. Hallelujah. Kahit 6 na oras pa, kahit adyang pang menga niya pa Jesus. Because He is in control. Kaya nga, hindi papasok ang anxiety when you let God to control your situation. Okay? Kasi the issue is who is in control. So, nung narinig ni Jesus din, nung sinabi, your daughter is dead, kaagad-agad, sabi ng 35, while He was still speaking, okay, in 36, but overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, do not fear. Do not fear. Kasi parang patakbo na si Jairus Di ba marinig na patay ng anak mo? Di ko lang alam kung naintindihan niyo ako right now kasi wala pa kayong anak, no? Pero sasabihin na patay ng anak mo, hindi ka ba takatakbo ka agad-agad? Parang hindi mo naabutan yung last breath, hindi mo man naabutan yung last hug niya sana, pero patay na. Pero sabi ng Panginoon, do not fear. Only believe. Ano yung believe? Yung sinabi ni Jairus, hawakan mo, hipuin mo yung anak ko para gumaling.
at para mabuhay. So yun ang pinanghawakan niya. Kaya nga, pagdating nila sa bahay, ganun lang ginawa ng Panginoon, hinawakan yung bata, tumayo, nabuhay. Hallelujah. Kaya nga, there is perfect peace when we let God to move in our life. So anxiety hears the bad news. Prayer hears Jesus above it. Hallelujah. No? Pag wala kang, di ba, pag wala akong magawa, halimbawa, parang wala nang pag-asa. Pero i-remind ako ng Panginoon, with my life verse, I can do all things through Jesus who gives me strength. Hallelujah. It's so powerful to hear. No, parang naalala ko rin ito nung during the first month ni Pastor Manny na nagda-dialysis. Pero ma-encourage ka ba kapag sinabi ng isang membro ng church, sasabihin, alam mo, hindi pa pastor si Pastor Manny noon. Brother Manny, nakita kita, nasa kabaong. Ma-encourage ka ba niyan? Hallelujah. No? Talagang ma-multiply mo yung faith mo. Ay, wow! Ikit mo ko na. Pero ano yung dineclare ni Pastor Manny in Psalms 18 verse 17? I will not die, but live, and I will proclaim what the Lord has done. Hallelujah! Kaya nga, yes, anxiety hears the bad news, but prayer hears Jesus above it. Hallelujah. Pangalawa, prayer brings peace in times of anxiety because prayer releases your burdens. Hallelujah. Parang prayer is where you hand God what is too heavy for you. No, yung dala mo. Parang anxiety feels like you're carrying bricks na mabigat. Tapos, prayer is laying them down. Hallelujah. No, yes, meron kang mabigat na pinagdadaanan, pero tandaan mo, kapatid, sarap tawagin kapatid no? Kuya. Pag may dinadaanan kang mabigat na sitwasyon, tandaan mo, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Hallelujah! Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo sa panalangin. Hallelujah! Kaya nga, napaka-importante ng panalangin. In 1 Peter 5:7, give some of your worries. Hallelujah! Give one your worry and cares to God. Tama? Tama? When the Word of God said, give some of your worries and cares to God. Tama? It's all. It's all. Todo pati bato. Hallelujah. Walang simpleng worry yan. Walang grabe. Pag grabe, doon lang, ibibigay kay Lord, doon lang magpipray. Kapag simple lang, hindi nga. No, the Word of God said, for He cares about you. Sa lahat, may maliit man, malaki. Tell Him. Ibigay mo sa ating Panginoon. Kaya nga, give all your worries and cares to God, for He cares for you. Actually, pinanggalingan yan in Psalms 55, verse 22. Give your burdens to the Lord, and He will take care of you. He will not permit the godly to slip and fall. Hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw'y matulog. Sleep. Amen? Yung natutulog. Okay? Madulas. Okay? Tingnan mo yung baka may natutulog na nag-amen. Kasi minsan yung mga natutulog, biglang napapa-amen eh. Okay? Okay, hindi hahayaan ng Panginoon na madulas o mapahamak ang mga kanyang anak na dumadalangin. You know, when we give this burden, no, hindi niya i-allow na mararanasan mo na yung problema, but ang gagawin ng Panginoon, itataas kanya. Kaya nga, ini-invite tayo ng Panginoon para ibigay yung mga worries na yan sa ating Panginoon. Hallelujah. No? Prayer is not pretending the burdens is not real. Hallelujah. Kasi meron tayong mga denials at times kapag may mga problemang malalaki.
It's moving the burden from your back to His. No, tingnan natin sa Matthew 11 para mabigyan natin ng diin. No, ang pangako ng Panginoon, in verse 28, Jesus said, "Come to me." This is God's invitation or Jesus' invitation to us. Hallelujah. Alam ko lahat ng mga kabataan, lalo na yung mga tomgots, gustong-gusto sa mga birthday invitations. Okay? Pag may invitation, inaalaw natin, pagkain yan eh. Okay? Come to me, sinong ini-invite? Ng Panginoon. Okay. All you who are weary, yung pagod na, and carry heavy burdens. Ito yung mga tinatawag, ito yung in-invite ng Panginoon. Sa anong dahilan? And I will give you rest. Hallelujah. Kaya yung iba, ibang rest ang gusto nila eh. Rest in peace. Kaya nga maraming nagpapakamatay, no? Kapag merong dalahin sa buhay, ibang rest ang hinahanap eh. Pero ang gusto ng Panginoon is perfect peace. Hindi rest in peace. Hallelujah. No? Pero tingnan nyo. In verse 29, take my yoke upon you. Akala ka bang rest? Ba't may yoke? Alam mo yung yoke? Ayan, may picture tayo. Yung yoke, eto. Parang yan. Hindi yan pala yoke. Okay? Yoke. Okay. Kapag sinabing yoke, eto yung Israelites yoke. Hindi katulad ng mga Pilipino, isa lang. Sa kanila, dalawa. Dalawang baka ang nagsusuot niyan. Isa dito, isa doon. Okay? Try mo kaya. Okay. So, dalawang baka yan. Ito yung ulo ng bakang isa, dito yung pangalawa. Okay. So, sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Okay? Ang sabi niya, let me teach you because I am humble and gentle at heart. Di ba meron tayo, merong word, do not unequally yoke with unbelievers. Okay. Pero it's a different thing. Pag sinabi niyang, take my yoke upon you. Pag sinabi ng Panginoon, take my yoke, yes, napaka-powerful niya, no? Pero alam ng Panginoon kung ano yung pinag-uusapan dito. May mga times, yung mga Israelites na farmers, naglalagay sila ng isang malaking baka sa isang yoke, tapos isang maliit na baka sa yoke together. Okay? Hindi para pahirapan yung maliit, para turuan ng malaki yung maliit kung paano dumiretso ang araro. Kaya sabi ng Panginoon, take my yoke upon you, let me teach you. Hallelujah. Alam niyo kapag tuturuan tayo ng Panginoon, hindi niya ibibigay yung full weight ng yoke. He will support you. Kaya sabi ng Isaiah 41:10, I will uphold you with my righteous right hand. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya pabibigatan kasi sabi niya, okay, come to me who are weary and burdened and I will give you rest. Tapos sasabihin niya, take my yoke, mabigat pa yung yoke. No. Kaya nga, He wants to take His yoke para turuan kanya sa buhay. Okay? Dahil kapag nagturo siya, He's so humble and gentle of heart, and you will find rest for your souls. Hallelujah. Kaya nga, yung focus natin, it's not about who we are, but who God is in our life. Kaya sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Kaya sabi ng Panginoon, I will teach you with all your heart. And lean not to your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. And that is learning from His yoke. Hallelujah. Na kapag sumama ka, try to imagine, si Jesus ang kasama mo doon sa yoke. And every step na gagawin mo, mag-i-instruct siya sa'yo. Anong klaseng kapayapaan na meron ka? Yes, may problema ka. I-let down mo ngayon yung yoke mo, papalitan mo ng yoke ni Jesus
Pero hindi ka nag-iisa dahil nakasabit siya dun sa isang butas. Are you getting me? At habang nag-aararo ka, habang naglalakad kayo with Jesus, tuturuan ka niya. Kaya nga sabi ng Panginoon in verse 34, my yoke is easy to bear and my burden I give you is light. Magaan. No, tingnan niyo yung picture actually this is from Dong Haeng, a Korean, So sabi alam ko napanood niyo na to. Sabi niya, Lord protect me. Prayer niya, Lord protect me. Pero pagtayo niya, paglakad niya, ano prayer? Lord protect me, di ba? Tama? Okay. Then, sunod-sunod na yan. Until na-realize niya, nakita niya, protektado siya. Pero the Word of God says, come close to me, said the Lord, and I will come close to you. Kung itong nag-pray na to protect God, I believe, hindi siya tatamaan. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Sabi ng James 4:8, come close to God. Amen. So come, pray, and trade your weight for His rest. Hallelujah. And third, prayer brings peace in times of anxiety because prayer reminds you you're not alone. Hallelujah. Prayer brings His presence into your fear. No, kapag nandyan yung panalangin, nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon at ba't ka makatatakot? Pero meron tayong katagay. Sabi niya, no God, no fear. No God, no fear. Hallelujah. So Deuteronomy 31 verse 8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Ito yung word ni Lord kay Joshua. Papasok na sila ng promised land. No, nung nakita, parang ang bigat ng responsibility na binitawan, iiwanan ni Moses kay Joshua. At si Joshua hindi pa ganun katandaan, medyo nasa young age pa siya. Okay? Siguro mga is about 60 or hindi na pala young, medyo matangla na rin because they stayed still in 38 years sa wilderness. Ito, papasok na sila. Okay? Pero nung pinapasok sila ng Panginoon, yung mga Israelites na nasa wilderness, kasi nga hindi sila nakapasok dahil natakot sa mga giants na nasa Hebron. Nung nagpa-spy si Moses sa 12, composing the 12 tribes of Israel, dalawa lang nagsabing, pasok tayo, kaya natin. Pero 10, hindi natin kaya. May mga giants. Ang tingin nila sa atin, parang grasshopper lang. Hindi sila nakapasok. Ito, sasabihin ng Panginoon, pasok na kayo. Okay? So, pumasok na sila. Pero ito yung word ng Panginoon. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Pero tingnan niyo yung word. The Lord goes before you. 1. Will be with you. 2. Okay? He will never leave you nor forsake you. 1 and 2. Do not be afraid. 1. Do not be discouraged. 2. Nagsimula siya at He will go before you and will be with you. Hallelujah! It's a sure promise kapag dinadalawan ng Panginoon. Kung babasahin niyo yan, kung paano sila pumasok, hindi na sila pinapasok mula sa baba. Pinapasok na sila sa gitna. Sa Jericho. Sa Jericho na. No, kaya ganun katalino ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi rin ni Miles Monroe, madalas nating naririnig kay Pastor Man ito, without God, man cannot. Without man, God will not. Yes, trabaho ng Panginoon yung ipapasukin sila sa promised land. Pero kailangan niya ng leader.
kailangan ka niya. Kaya sinasabi niya sa iyo right now, do not be afraid. Do not be discouraged. No? Hallelujah. Hebrews 13:5 said, give your lives free from the love of money and be content with what you have. Alam nyo, although dito rin kinuha ng yung verse na yan sa Deuteronomy, no, na binasa natin, halos dyan lang pinukuha. Pero tingnan nyo, it's the free from the love of money. Maraming mga tao ngayon, pumapasok sa anxiety, nag-worry too much because of money. Pero sinasabi ng Panginoon, hindi naman kita iiwanan. Hindi naman kita pababayaan. Ba't ka mag-worry? Ito yung bagay na bakit ayaw namin mag-pastor and pastor manager during that time. Kasi nga kita namin hindi ganun ka well off, hindi ganun ka blessed yung mga pastor. Hindi pala totoo. Kapag you are truly soaked in the presence of God and fully committed and devoted to His work, to His will, God will bless you. Hallelujah. No, merong isang pastor na habang nagsasalita, yung sapatos niya, medyo luma na kasi sapatos niya. So habang naglalakad, mahilig din maglakad sa pulpito eh. So yung mayaman na nasa harapan, nakita niya yung sapatos ng pastor, nagpe-preach din. Sumasabay sa preaching. No? Pagtapos ng sermon ng pastor, bumaba si pastor, sabi ng mayaman, Pastor, nakita ko yung sapatos niyo. Pipreach din habang nagpipreach kayo. Sabi niya, humugot yung mayaman. Pag mayaman ka, hindi ka nag-wallet. So, kinuha niyang ganon, ang daming pera. Tinanggal yung rubber band. Tapos sabi niya sa pastor, Pastor, ito rubber band. Itali mo. I will never leave you nor forsake you. Ito yung pangako ng Panginoon. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mortals do to me? Kung pinangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And He is our helper. Matatakot ka pa? Yes, ito sa buhay may limitations. Pero yung pangako ng buhay sa atin, eternal life. Ba't ka matatakot? Hallelujah. No, sabi rin na Romans 8:31, what shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Hallelujah. At times, nag-worry tayo too much sa pera. Pero sabi ng Matthew 6, no, yung mang-ibon sa parang, hindi yan pinapabayaan ng Panginoon. Ilang libo yan. Nakakita na kayo ng maya na nagtatrabaho, nag-aararo, nagtatanim? Nakakita na kayo? Hindi, ginagawa lang ng maya sa umaga, inaawitan lang si Lord. Nakakita ka ng maya na lumilipad, isa lang pakpang gamit dahil masakit ang tiyan? Hallelujah. May nakita ka ng maya na pumunta dyan sa table sa baba kasi alam niya may cheese bread mamaya. Kasi hingi-pingin cheese bread. Meron na kayo nakitang maya? Di, lilipad-lipad lang yan. Pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Tayo pa! We were created in the image and likeness of God. Pababayaan ng Panginoon. We were the reason why Christ died at the cross of Calvary. Tapos simpleng bagay lang. Hindi mo pagkakatiwala ang Panginoon o yung bagay na yan sa buhay mo sa Panginoon. Ang Diyos nga pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa krus. Hallelujah. Anxiety says, you're all alone. Ika na yan, ika na mo. But prayer says, God is with you. Hallelujah. Praise the Lord. So in Psalms 91:14 said, because He loves me. Paano niya nasabing because He loves me? Kasi nga sa verse 1, whoever dwells in the presence of the Most High God. Okay? As we dwell in the presence of the Lord, then we will learn. Maintindihan natin siya, iibig tayo sa Kanya kasi malalaman natin, makikilala natin that God is good, that is so loving. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. Okay?
I will protect him, for he acknowledges my name. Why? Because he loves me, says the Lord. So lahat na nagmamahal sa ating Panginoon, sumigaw ng hallelujah. And this is for us. He will rescue us in times of troubles. He will protect us when we are in danger. For we acknowledge His name as we pray in Jesus' name. He will call me and I will answer Him. Why? Because of love. Because of intimacy that we have with God. I will be with Him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Hallelujah! Yung full lifespan ng buhay mo, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo if you love God. If you dwell in His presence whenever we pray. Hallelujah. Anxiety whispers your own alone or your own. Prayer answers back, God, or I am with you in trouble, says the Lord. Pangako ng Panginoon. You call, He answers, sabi ng Psalms 91. You're not alone. Hallelujah. Katulad din yan ng Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you. Pero marami pa rin mga kabataan ngayon, di pa rin nananalangin. They are not calling God. And they are not waiting for the answer. And I tell you, great and unsearchable things you do not know. This is actually conversation. It's not one-way communication. This is conversation. May nangyari din no, sa 2 Kings 6, no? During that in the life of Elisha. Pagkagising nila, kasi si Elisha, yung lahat ng, kasi lumulusob ang King Aram, si King Aram ng mga Armenians, okay? Lumulusob sila para kunin sa kupin ng Israel. And may prophet Elisha, na yung plano ni King Aram, pinapaalam ng Panginoon through Prophet Elisha. Tapos si Elisha, isinusumbong kay King Joram. Okay? King of Israel. So akala ni King Aram, merong spy. Kasi bakit lahat ng mga plano niya, lahat ng atake, nakukuha at nasasalag ng Israel. So nasabi ng mga tropa niya, meron kasi silang prophet. Ang pangalan niya, Elisha. So during nighttime, pinalusob ngayon ni King Aram ang lugar ni Prophet Elisha. So pagdating ng umaga, nakapalibot na siya ng mga armies, mga soldiers ni King Aram, ang bahay ni Elisha. So nagising yung kanyang servant, the man of God, the servant of the man of God, got up early the next morning and went outside. There were troops, horses, and chariots everywhere. Kalat na. Okay? Tapos bumalik siya kay Elisha, "Oh sir, what will we do now?" The young man cried to Elisha. Alam niyo ang ginawa ni Elisha? Ano sabi ni Elisha? 16. "Don't be afraid." Elisha told him, "For there are more on us, on our side, than on theirs." Mas marami tayo. Parang sinasabi ni Gehazi, si Gehazi yan yung servant ni Elisha, "Asan? Asan na?" Sabi ni Elisha, nag-pray siya sa ating Panginoon. In 17, then Elisha prayed, "O Lord, open his eyes and let him see." The Lord opened the young man's eyes, and when he looked up, he saw that the hillside around Elisha was filled with horses and chariots of fire. Hallelujah. Yes, hindi nakikita. We do not see right now yung mga nagmamahal sa ating Panginoon, yung may relasyon sa ating Panginoon, yung nananalangin. Ilang mga chariots of fire kaya meron yan? Ito isa lang. Isang man of God lang siya. Pero ilang man of God meron dito ngayon? Na merong mga angels, mga warrior angels na kasama din. Hallelujah. You're never outnumbered when God is with you. Tandaan nyo, hindi tayo lang.
If God is with us, we are the majority. Hallelujah. Kaya nga, prayer brings peace in times of anxiety because it refocuses your mind, it releases your burden, it reminds that you are not alone. Hallelujah. Actually may umuwing mag-ama. Yung mag-asawa, meron silang anak na babae, mga 5 years old. Umuwi sila after 2 months dahil yung asawang babae, yung nanay, nagkasakit. For about 2 months siyang nasa ospital. Pero hindi siya naka-recover. Namatay yung nanay. Dahil for about 2 months silang wala sa bahay, naputulan sila ng kuryente, naputulan sila ng tubig, at walang pagkain sa bahay nila. Umuwi yung mag-ama after ng libing nung nanay. Pahapon na nung nakauwi sa bahay nila, walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. So dahil hindi naman sila gutom, sabi ng tatay, matulog na tayo. Bukas ko na gagawin yung dapat natin gawin. So habang patulog na sila, madilim, walang ilaw, sabi ng anak, Tay, napakadilim. Hindi kita nakikita. Pero alam ko, nandito ka sa kwartong ito. Di ba, Tay? At sumagot yung tatay, oo, anak. Kahit hindi mo ako nakikita, nandito ako sa tabi mo. Matulog ka na. Yes, at times, ito rin yung daing natin. Pag may problema, parang sinasabi natin, Lord, asan ka? Hindi ko ito maramdaman. Pero yung faith natin, try to imagine, God created us in His own image. He also provided salvation na hindi natin kaya. Na hindi natin kaya iligtas sa kapahamakan ng buhay natin. Pero pinrovide ng Panginoon sa krus. Alam niya ang pangangailangan mo, kapatid. Alam niya yung daing mo. Palagay mo, kung siya'y nagbigay ng buhay na wala hanggan sa'yo at lumikha sa'yo, yung simpleng problema mo, hindi kayang gawin ng Diyos. Yung simpleng daing mo, wala siyang sagot. He gave everything. He gave His life just to prove how much He loves us. Kaya gawin mo lang, kapatid. Sabi ng Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. So kung may sitwasyon ka man right now, bago pa pumasok yung anxiety, bigay mo na kay Lord. Actually, hinihintay ka na ng Panginoon. He wants your concern because He cares for us. He cares for you. Concerned ka rin ng Panginoon. He wants to move you into your life and He wants to help you. Hallelujah. So let's stand.